Dito sa mundo ng cryptocurrency, kahit ang mga eksperto ay hindi po ligtas sa mga pagkakamali. Isang halimbawa nito ay ang kwento ng isang meme coin creator na nawala ang kanyang $150,000 sa isang simpleng transaction error lamang. Kaya sa video na ito ay aalamin natin kung paano po ito nangyari, bakit po mahalaga ang pagiging maingat sa crypto transactions at kung ano ang mga aral na dapat matutunan ng bawat Pinoy investor sa ganitong klase ng sitwasyon. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga bang nangyari sa meme coin creator na ito? Ang incidenting ito ay naganap sa isang live stream ng isang popular na crypto content creator na kilala bilang Doom the Troll. Yan, ang utak po sa likod ng I Have Nothing meme coin. Habang gumagawa po ng isang routine operation, aksidenteng naipadala po niya ang lahat ng kanyang crypto holdings na nagkakalaga po ng $150,000 sa isang burn address. Ayan. Ang burn address ay isa po itong crypto wallet na dinisenyo upang permanenteng ilak ang anumang tokens na ipinadala dito. Or sa madaling salita ay wala na pong kahit sino man ang maaring makinabang dito sa yung dinalaman nito. Sa madaling salita ay hindi na po maaring ma-recover ang mga naipadalang crypto sa address na ito. Kaya nangyari po ito sa harap ng maraming mga viewers. Kaya't naging viral po ang insidente at naging sentro ng discussion sa crypto community. Ngayon ay paano nga ba nangyari ang pagkakamali na ito? Ang ganitong klase ng error ay karaniwan po sa mundo ng cryptocurrency. Ayon po sa mga eksperto, karamihan ng ganitong pagkakamali ay sanhi ng kakulangan ng double checking sa mga detalye ng transaction, tulad po ng wallet address. Bagamat simpleng hakbang lamang ang pag-check ng address bago i-confirm ang transaction, marami pa rin ang nakakagawa ng ganitong pagkakamali, lalo na kung minamadali ang proseso. Dito po sa kaso ni Dom the Troll, kahit pa eksperto siya, ipinapakita nito na walang sino man ang ligtas sa ganitong klaseng error. Isa pa, ang mga crypto wallet ay kadalasang gumagamit ng mahahambang string ng alphanumeric characters kung saan ay maaring magkamukha kapag mabilisang binasa. Ngayon ay may iba pang katulad na nangyari dito at na-content ko na rin yan. Hindi lamang po itong si Dom the Troll ang nakaranas ng ganitong insidente. Dalawa pang crypto investor ang nagkaroon rin ng kaparehong problema nitong buwan ng November. Yan, yung una ay yung maling wallet address. Isang crypto trader ang na-scam at nawala po yung kanyang $3.08 million. Kaya mas matindi po ito. Ito po ay dahil sa pagkakamali ng pag-check ng wallet. Ang scammer ay gumawa ng isang wallet address na halos magkapareho ng tunay na wallet ng trader. Kaya't hindi ito napansin hanggang huli na ang lahat. Kaya na-content ko po yan. Panoorin na lamang po ninyo. Maliban dito ay ang isa namang investor na nakaranas ng smart contract error. Yan, siya po ay nagkamali at nagpadala naman ng $25 million. Yan, ang laki nito. Ito ay sa isang safe module imbis na sa kanyang safe wallet. Ayan. Dahil ang safe module ay nakalock sa isang smart contract, hindi na maibalik ang mga tokens. Kahit ang development team ay walang magagawa dahil sa mga compliance limitations nito. Yan, ano nga ba ang mga dapat matutunan mula sa insidente na ito? Ayan. Una ay syempre always double check wallet address. Yan, double check natin. Lagi po nating tiyakin na tama ang wallet address natin bago magpadala ng anumang halaga. Gumamit po tayo ng copy-paste function upang maiwasan ang mga typos. Yan, ngunit siguraduhin tama ang nakopya. Yan, baka mali rin. Maski gagamit tayo ng copy-paste function pero mali naman yung nakopya natin ay yan, delikado na rin. Kaya dapat double check na rin. Huwag basta-basta copy and paste. Pangalawa ay iwasan po ang pagmamadali. Ang pagmamadali ay kadalasang sanhi ng mga pagkakamali na rin. Pagmamadali po pala. Ang pagmamadali ay kadalasang sanhi ng mga pagkakamali. Kaya sa halip, maging maingat at siguraduhin nauunawaan ang bawat hakbang bago po ito i-confirm.
Yan, maging pamilyar po. Pangatlo ay maging pamilyar po sa smart contracts at saka burn address. Alamin po natin ang functionalities ng mga wallet at addresses na ginagamit natin. Kung hindi po tayo sigurado ay humingi po tayo ng gabay or guide mula sa mga eksperto o gumamit ng mas simpleng tools. At ang pang-apat o panghuli ay magkaroon po tayo ng backup plan. Sa crypto, wala pong room para sa undo button. Yan, hindi na natin maibabalik pa kung ano yung naisagawa nating transaction. Kaya final na po. Kung pag na-send na natin ay final na yan. Hindi pwede pong ma-undo. Kaya subukan gumamit po ng mga wallet na may recovery features o maglaan ng mas maliit na halaga kapag nagtitest ng transactions. Kaya yan, yung pinaka-best po na ginagawa ko ay kung malaki po ang itatransfer natin, ay syempre nagtitest po ako ng maliit na halaga. Ayan, testing muna para masiguro, at kung pag talagang pumasok po yan ay saka ayan na. Ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan, bilang isang Pinoy crypto enthusiast, mahalaga po ang pagiging maingat sa bawat transaction dahil ang ganitong klase ng pagkakamali ay maaari pong magdulot ng malaki at permanenteng pagkalugi. Ang insidente po ni Dom the Troll ay nagsisilbing paalala na ang simpleng pagkukulang ay maaari pong magresulta sa pagkawala ng pinaghirapang ipon o kita. Higit pa rito ay dahil maraming Pinoy investors ang nag-uumpisa pa lamang dito sa crypto, dapat na unahin po ang edukasyon sa technical na aspeto ng cryptocurrency. Mahalaga ring maglaan po ng oras upang aralin ang mga best practices at magtanong sa mas may karanasan na traders o experts. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang insidenteng ito ay isa na namang patunay kung gaano po kahalaga ang pagiging maingat at edukado sa crypto investments. Sa mundo po ng cryptocurrency, kung saan bawat galaw ay irreversible, ang pagiging maingat ay hindi lamang po isang opsyon, kundi isang pangangailangan. Sa mga baguhan sa crypto ay huwag pong matakot sa posibilidad ng pagkakamali. Ngunit gamitin po ang mga ito bilang pagkakataon upang matuto. Ang bawat transaction ay dapat pong ituring na mahalaga dahil ang crypto space ay walang lugar para sa trial and error. Tandaan, ang bawat pagkilos sa crypto ay may kapalit, kaya't maging responsable sa paghawak ng inyong mga investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.